So yun mga ka-cheesy, going back, it's your, it's your boy Cheeseburger Motovlog back again for yet another epic video. Okay, so sa video na to, ang gagawin natin mga ka-cheesy ay, obviously, babalik tayo sa video na to sa, ano natin, NK400 natin, na version 4. So ang gagawin natin sa video na to ay, magkakabit tayo nitong binili nating Spirit Beast na signal light, no? So, papakita ko na sa inyo. Actually, na-unbox ko na to for, obviously, for legitimacy and authenticity purposes para sure ako hindi ba to yung laman, no? But anyway, ito lang naman yung itsura ng box. Ayan. Ayan. So, why Spirit Beast? And why are we going to, to install this signal light para sa likod ng NK400 natin? As you guys can see naman, wala siyang signal light dahil yung stock signal light na nakakabit dito sa natin sa NK400 ay nabali. Pagkabilaan parehas nabali. So tinanggal ko na 'yon. Yung pag-install ay same thing lang naman sa stock signal light. What I mean is wala nang conversion na mangyari or whatever kasi plug and play itong Spirit Beast signal light. So ilalagay ko din sa description box kung saan ko to nabili as far as I know sa Orange app, but anyway, ilalagay ko na lang sa description box, no? So you guys can also purchase this if you are interested. So itong itsura niya, obviously mukha siyang stock, no? It's just itong spirit box, spirit beast. Spirit ba ako ng spirit box? Ayun yung banda na na metalcore. But anyway, itong spirit beast na signal light ay kamukhang kamukha ng stock signal light ng NK400 sa harap at sa likod. It's just itong spirit beast, masastig lang to. Kasi, smoke yung ano niya, no? Yung pinaka light cover. Itong nasa harap ko ay, ayan, Spirit Beast na din yan. So, parehas na parehas. I know if you guys can read Spirit Beast. So, Spirit Beast na yung nakalagay dyan. And they claim na mas bendable, mas forgiving siya sa mga, alam mo yon, sa mga accidental bends. Pag natatabig or what, kaysa dun sa stock. Kasi yung stock man, ang bilis mabali. Onting bent lang, nababali na siya agad. Matabig mo lang onte, mababali na siya agad. Unlike here, they claim na mas friendly siya sa mga sudden bends or pagka nasagi or whatever. So, ayun, same thing yung nangyari sa likod dito sa harap. Nabali din to, yung stock. Kaya ito yung inilagay ko, Spirit Beast. Then, later, nung nabali yung sa likod, ito nang ilalagay ulit natin, Spirit Beast. I just wanna tell you guys na meron tayong mga vlogs na ginawa at in-upload, no? Underneath sa natin sa history ng channel. Especially yung special shoutout doon sa naging vlog namin sa Baguio. I hope you guys watch that video. I recommend you guys watch that video kasi astig yun. Yung day 1, day 2, day 3 na Baguio or naging Baguio trip namin ngayong January 2026. And also those other videos na in-upload ko prior sa Baguio ride namin. Astig din naman lahat 'yon. Lahat ng videos na in-upload ko sa Comeback sa Cheeseburger 2.0. Astig lahat 'yan, man. I'm telling you. So, wala nang paligoy-ligoy pa since ito lang naman yung nasa loob ng box. Obviously, dalawa. So, ayun. Wala nang paligoy-ligoy pa, no? Ilalagay na natin to sa ating motor. So, let's go. Alright, so first of all, kailangan natin tanggalin yung ibabaw na upuan kasi nandito lahat ng terminal and all. And just so you guys know, nung tinanggal ko yung stock na nabali, stock signal light na nabali, lahat ng terminal niya, binalot ko muna pansamantala while waiting para dito sa Spirit Beast na signal light na ilalagay ko sa likod. So, tinape ko muna para makover. So, pagkalilinisan ko yung bike kasi ako yung tipong pag naglinis talagang malinis man para hindi mabasa and also hindi madumihan yung terminals. Tanggalin natin. So, madumi. Woof! As you guys can see, madumi. Malalang dumi yung nangyari. So, punasan din natin yan. Pupunasan ko lang to and also ito
Then, babalikan ko kayo. Alright? Alright, going back mga ka-chibi. By the way, umulan. Kaya medyo natigil ako sa sa paggawa. But anyway, as you guys can see, ayan, napunasan ko na yan. Even this, napunasan ko na yan. Ayan, no? So, yan yung pinakalinis na magagawa ko. Yun ang I don't wanna, exert too much effort na sa paglinis itong mga to since eventually madudumihan din naman ulit yung mga yan. But going back, yun yung importance, no, ng pag at least tape or coveran yung mga terminals na hindi naman nagagamit para hindi mapasukan ng dumi. As you guys can see naman kanina, sobrang dumi ng area na to, punong-puno siya ng putek and dust. So, yun, kaya ko siya itinape for the time being. Ayan, first, kailangan ko lang tanggalin to kasi wala akong extrang cable tie, sorry. Kaya kailangan ko siyang tanggalin, sinsilin, no? Para matanggal siya at ma-reuse. At lahat pala ng mga tools na gagamitin natin sa na to, sa installation video na to ay naka-ready na din, no? Nasa akin na lahat. So ito, if ever meron tayong gamitin dito, tas mga pliers, and itong open wrench, another pliers, cutter, pangkat ng tape. Inuwan sa ganito yung ating signal light spirit box. So, sinsilin ko lang siya, no? So, just like that. Nasinsil na natin at mare-reuse na natin siya. Then, ito yung pinaka terminal area. So, yan. Ito, as you guys can see naman, ay no, nakatape yung mga yan. So, tanggalin lang natin ang tape. Ilagay na natin ang ating unang signal light. Once again, itong spirit box signal light ay sobrang kaparehas ng stock. The only difference ay yung smoke light cover ng pinaka signal light. Whereas sa stock, obviously, ano lang yon, clear lang. The rest are the same. Even the look, the thread, yung paghigpit dito sa sa fender eliminator bracket, everything's the same. Ito lang talaga na iba, yung light cover. Ito ay smoke, yung stock ay clear. And also yung shape niya, same na same. It's just ito ay may Spirit Beast na Spirit Beast na logo. Alright? Suot natin dito. Okay. Just like that. Okay. Ayan guys, as you guys can see, hand tight na lang muna para ma-adjust pa natin. Kung nakikita nyo, ayan, hand tight na muna. Shoot natin dun sa butas sa ilalim. Then, dadaan na siya dito. Ayan. So, same thing. Ganun din ang gagawin natin sa right signal light. Nung tinanggal ko yung stock, hindi ko na videoan. But anyway, kung paano mo ikinabit, ganun lang din naman yung pagtanggal. So, dating special. Telling you, mas mura to kaysa sa stock, sa genuine na NK400 na signal light. And, same na same lang din naman, di ba? Mas pogi pa. Gawa ng ito ay smoke light cover. Hand tight. Para mamaya, mapoposition pa natin yung magiging niya, no? So, unahin na natin yung itong left. Yan nga natin kung madadali natin to ng one take. Okay. Let's go. Okay. Naisuksok ko na yung 4 na terminal, bali 2 pares. Sa kanyang spot. Tignan natin kung iilaw. Buhayin natin yung makina. I mean yung yung kuryente, no? Oops. Obviously mali. So, i-ready na natin siya sa turn left, no? No, actually, wag. So, naka-steady lang, mali. Mali yan. 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later. Okay, so going back guys, nag-trial and error ako kung paano siya, o paano ko siya mapapailaw.
And ito na ang tamang positions ng mga terminal. So dalawa lang ang terminal or dalawa lang ang kulay ng kable ng wire ng Spirit Beast, red and black. So dito, as you guys can see, yung red goes to dito naman sa NK400. For signal light, ilan ba ang kulay? 4 na kulay sa NK400, no? So ayun, dito sa right side, no, sa right side ng signal light ng Spirit Beast, yung red goes to light blue, and then yung black na wire goes to here. Ito, meron kasing hiwalay na parang terminal na or should I say hub ng terminal na magkadikit. For right signal light, red goes to light blue, black goes to the right side nitong malapad na ano na to, terminal hub. So obviously ihaharap nyo sa inyo, and then yung black ng right signal light goes to here sa right side. Ngayon sa left side naman, sa left signal light, red goes to orange. Ayan, dalawa siya, wag kayong mamamali. Meron siyang parang brown orange, meron siyang pure orange. So dito siya ilalagay sa pure orange, yung red. And then yung black naman ng left signal light goes to the left side nung malapad na terminal hub na sinasabi ko. So ayan, subukan natin. Left. Okay. Right. Okay. Off. Off. And itry din natin yung hazard, syempre. So ayan, hazard. Alright. So ngayon, since okay na, ang gagawin na lang natin ay ayun, hihigpitan natin yung mga terminal hub gamit pliers para secure na secure. And obviously, itong hinantype natin kanina na bolts para dito sa ano natin, sa signal light, gagamitin na din natin siya ng open end wrench. So ayan, as you guys can see, kaya napapasukan ng dumi kasi butas lang yung part na yan, no? Kasi itong matagal ko nang naikabit to, itong fender eliminator ko, na walang kasamang signal light, pero at least meron siyang signal light holder or signal light hose. Matagal ko na yung naikabit yan, hindi pa ako nagbablog. I think way back 2023, tama, 2023 ko pa ito naikabit. December 2023 ko pa naikabit itong fender eliminator. And ganyan lang siya kasimple. CF Moto yan. Pero ganyan lang siya kasimple. Alisin mo yung yung stock fender, rear fender. Then ibobolt mo lang dito sa 4 na bolt yung fender eliminator. And that's it. Ganun lang siya kadali. Tapos, ang ginawa ko, since hindi sukat yung butas ng fender eliminator dito sa original na butas ng ng plaka, kesa yung fender eliminator yung butasan ko, mas mahirap, bakal yun. Ito na lang binutasan ko yung plaka. Pero ginawa ko naman siya ng malinis. Binutasan ko siya sa malinis na paraan, sa malinis na way, para hindi siya magiging violation sa atin, no? As you guys can see, sobrang yan, sobrang symmetric ng pagkakabutas ko, no? Vertical and horizontal position ng butas sobrang symmetric sa isa't isa, left and right. So ayun, gagawin ko na off-cam yung ibang mga bagay kasi ganoon na lang din naman. Higpitan ko ngayon yung terminal hub, higpitan ko din gamit tool tong bolt, and obviously i-cable manage ko siya para hindi makalatignan, no? Tapos that's it. That's pretty much it for this video. Again, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Spirit Beast signal light, and might as well itong fender eliminator. Pares ko silang online na bilhin, so ilalagay ko na lang siya sa description box. Once again, I also want to shout out ulit, no, yung mga previous vlogs ko, yung Baguio ride, and even those videos na in-upload ko prior sa Baguio ride, lahat yan maangas. So I hope this helped you guys. Thank you sa panonood. Like I always say, no, don't forget to subscribe, to like, comment, share. Check out our Facebook page, Cheeseburger Motovlog. Username Cheeseburger Motovlog 320. Ano pa ba? Lahat ng mga pwedeng magagandang bagay para sa channel or sa pag-grow ng channel na pwede nyo gawin, or yung part nyo, no, as a viewer, which is Cheeseburger Motovlog, highly appreciated. Like I said, all of those good stuffs na pwede nyo gawin are highly appreciated.
So I hope this helped you guys, and I hope you guys enjoy watching the video. My name is Cheeseburger Motovlog. Once again, I'll be right back for yet another epic video. For now, cheese out. So yung mga ka-cheese, hindi ako na-TS. Gusto ko pa rin bumalik sa inyo at ipakita yung pinaka finished product, no? So ito, pahabol lang. Pakita ko lang sa inyo yung ginawa kong cable management kasi wala lang, napaproud lang ako sa sarili ko. Kasi ang linis na, ang linis ng pagkakano ko. Nandyan lang siya sa gilid para yung mga talsik na papasok in the future. Dito lang sa gitna, no? Di siya gaano maanggian ng talsik. And by the way, I forgot to tell you guys, ang gagamitin palang wrench para sa sukat ng bolt dito sa Spirit Beast signal light ay nasaan na yun? Ito, 14 ang gagamitin. Ayun o, as you guys can see, ito yung pumapasok. 14. Ayun, 14. So, ayan, yun yung finished product. Let's check for one last time. Ayan, left, right, hazard. Alright. So, the only thing left na gawin ay ibalik yung upuan. Ayan, as you guys can see, nalinisan ko na din yung upuan. Ayan. Alright, ayan. Pogi na ulit yung likurang bahagi ng NK400 natin. Meron na siyang ulit signal light, and this time hindi na stock. Mas malupit pa sa stock. Mas pogi pa sa stock. Mas mura sa stock. At same na same ng pagkabit at pagtanggal sa stock. So, I guess that's about it for this video again for the second time around. Goodbye guys. My name is Cheeseburger Motovlog. That's it for now. But don't worry, I'll be right back for yet another epic video. For now, cheese out.